kaganapan ng Baguio Flower Festival. Ikaw? Oh, speaking noon, daming pumunta nun, no? Sobrang dami. Nalito ka ba? Wala eh. Ano bang nangyari? Kwenta mo sa akin nangyari dun sa Grand Opening Parade. Oo, yun nga. Nandun ako sa Grand Opening Parade at napakaraming kaganapan. Kaya ito, panoorin mo na lang. Matapos nga ang ilang buwang preparasyon para sa Panagbenga 2013, nandito tayo ngayon sa pagbubukas ng Baguio Flower Festival. At maya-maya lamang matutunghayan natin ang Grand Opening Parade at Drum and Lyre Competition na lalahukan ng iba't ibang elementary schools dito sa Baguio City. Madaling araw pa nga lamang ay nandito na sa Panagbenga Park ang mga kalahok sa street dancing at drum and lyre competition. Kitang-kita nga sa kanilang costume na talaga namang pinaghandaan nila ang kompetisyon na mangyayari maya-maya lamang. At nandito nga tayo ngayon kasama ang coach ng defending champion sa street dancing competition, si Sir Frank Lloyd de Guzman. Sir, ano pong nararamdaman niyo po ngayon? Pleasure, unang-una, at saka yung excitement dahil nga dito pipili lang naman yung mga top 5 dahil 10 schools na maglalaban-laban. So yun, kung naman magiging resulta sa after this competition, yung mga top 5 mag-compete sa February 23. Sir, kinakabahan po ba kayo? Of course, kaba at saka yung excite, parang halo-halong emotion. Pero ano naman, hindi naman kami sa umaasa, basta kung makapasok pa lang kami sa top 5, okay na masaya na kami at magbubutihin namin sa susunod na competition. Maraming salamat po, sir. Nilahukan ng iba't ibang elementary schools mula sa Baguio City ang street dancing at drum and lyre competition. Dito nagpamalas ng kanilang talento sa pagsasayaw at pagtugtog ang bawat kalahok. Bukod dito, pinakita rin nila ang kanilang creativity sa kanilang naggagandahang costumes at props na siya namang nagbigay kulay at saya sa buong parada. Maraming participants ready to show their as we said, participation, and the people are gathered here. So far, the opening day of Panagbenga 2013 is at this time successful one. Unang araw pa nga lamang ng Baguio Flower Festival, kitang-kita na nadagsa ang mga turista at ang iba pa nating mga kababayan dito sa Baguio City. Isa nga lamang ang street dancing at drum and lyre competition sa iba't iba pang mga kaabang-abang na kaganapan dito sa Panagbenga 2013. Wow! Ang dami namang naganap nung Grand Opening Parade ng Panagbenga Festival. Totoo yan. At napakaraming kaganapan at napakagaling din ang ating mga kalahok sa street dancing at drum and lyre competition. Napaindak ako dun sa mga tugtog nila. Totoo yan, ako rin. O, ikaw naman, Marlon. Ano ba mga pinagagawa mo nung Panagbenga? Naku, Audrey, hindi mo lang alam na nandun ako sa Regatta Boat Racing. Regatta? Ano ba yung regatta? Kasi ganito yan, Audrey. Hindi lang naman ipinagdiriwang ang Panagbenga Festival para sa mga turista. Siyempre, pinagdiriwang din ito para sa mga pamilyang Baguio. Isa na nga rito yung handog ng Panagbenga Festival para sa pamilyang Baguio. Ito yung mga tampok dito, yung mga family-oriented activities tulad na lamang ng Regatta Boat Racing. Ito, panoorin mo. At pagkatapos ka ng napakakulay na street dancing and drum and lyre competition, magaganap nga maya-maya lamang ang regatta o ang boat racing dito mismo sa Burnham Park. Ayun, at susubukan nga natin ngayong sumali dito sa boat racing dito sa regatta, dito sa Burnham Lake. So, sa unang race ay may 3 maglalaban-laban. So, tayo yung isang participant. So, kuya yung nagaganap ang race at tayo ngayon ay nasa pangalawa. So, malapit na yung finish line. Ito na. Yung kalaban natin, andun pa lang, Yay! At ayan, nanalo nga tayo dito sa category ng mga magbabarkada ng second place. Ngayon, i-interview natin yung mga nanalo. Kuya, sadya po bang, sinadya niyo po ba itong boat race na to or nagkataon lang na nakakasama kayo? Nagkataon lang. Wala talaga kami yung balak na sumali pero wala lang. Kasi sabi, kahit wala daw prize, kahit daw huli, may prize na rin. Kaya walang talo. Okay. Congratulations, kuya. Sa kauna-unang pagkakataon, naging parte ng handog ng Panagbenga sa pamilyang Baguio ngayong taon ang Regatta Boat Racing. Ginanap ito sa Burnham Lake at ninahukan ng 3 grupo sa bawat kategorya. May magbabarkada,
pamilya, magsing-irog at LGBTs. Naaliw ang lahat ng nakasaksi sa karera. Wala ring talo sa mga lumahok dahil lahat may premyo. Ayan at mag-interview nga tayo ng mga nakapanood ng Regatta Boat Racing. Hello po ate, excuse me po. Ang first time niyo po ba makapanood po ng Regatta Boat Racing? Yes. Ano lang pong reaction niyo? Ilang, nakakapagpasaya sa mga tao kahit pa paano. So, thank you po. At isa nga sa mga handog ng Panagbanga 2013 ay ang Regatta Boat Racing na hindi lamang nabigay ng papremyo kundi pati na rin tuwat kasiyahan sa pamilyang Baguio. Wow, congrats, partner! Siyempre naman. Uy, pero hindi naman ikaw nagsagwan eh. Pero at least, second place kami at nag-enjoy talaga kami sa Regatta Boat Racing. O sige, congrats. Pero partner, kung nag-enjoy ka sa Regatta Boat Racing, sigurado mag-enjoy ka rin dito sa susunod kong ikikwento sa'yo. Ano naman yun? Alam mo ba, nandun ako mismo sa Grand Street Parade. Ayan, napakaraming tao. Gusto mo bang malaman? Sige. Yan, ito, panoorin mo. Ng Panagbanga 2013 ang Grand Street Dancing Competition. At kagaya nga ng Grand Opening Parade, hindi pa sumisikat ang araw, nandito na at naghahanda ang ating mga kalahok. Ayan, so anong mga preparasyon ba ang ginawa nyo para ngayong araw na to? Nag-prepare po kami ng mga props at saka ng mga gamit po para pumanalo kami. Sa tingin mo ba, mananalo kayo ngayong araw at malakas ba yung laban ninyo? Opo. Anong oras ba kayo pumunta dito? Mga 5 o'clock po. 5 o'clock? So anong oras ka gumising? 1 o'clock po. 1 o'clock po. Ay, hindi pa nga nag-uumpisa ang street dancing parade, kitang-kita na natin na napakarami ng taong nag-aabang dito sa Session Road. Yan, ate, excited na po ba kayo? Yes, ma'am. Excited na excited. Kayo po? Masayang-masaya. Excited. Ayan. Mula sa iba't ibang paaralan, organisasyon at institusyon ang mga sumama ngayon sa Grand Street Parade. Hindi rin nagpahuli ang mga kaibigan nating dayuhan na piniling manirahan na lang dito sa Baguio City. At maya-maya lamang masasaksihan na natin dito sa Baguio City Athletic Bowl ang final performances ng ating mga kalahok sa Grand Street Dancing Competition. Of course, ang pinunta talaga dito ay ang Panagbanga Flower Festival. Actually, it's my first time to attend. I'm from Luzon, I'm from the city of Olongapo, but I'm based in Manila. Ang dali-dali lang pumuntang Baguio. But sa 18 years na history ng Panagbanga, ngayon lang ako nakapunta. Wala pa naman ako mapagkukomperan because this is my first time. But overwhelming pala ang experience. Napakaraming tao, napakaraming bulaklak, napakaraming kulay. Ang energy napakataas at talagang nakaka-overwhelm. Masayang-masaya. Alam mo, wala pa akong tulog. Pero tignan mo naman, nandito ngayon, umiikot. And I'm really having a good time, especially with my son over here. It's his birthday today. And ayan, nag-e-enjoy din siya talaga sa mga nakikita niya rito. Definitely will be back here next year to celebrate his birthday again. Nakipagsiksikan, nakipaghiyawan at pinagpawisan, pero lahat ng ito baliwala dahil sa napakakulay, napakaingay at napakasayang Grand Street Dancing Competition at Parade dito sa Panagbanga 2013. O diba partner, kitang-kita naman natin na napakaraming tao at sobrang siksikan nung nakaraang Grand Street Parade. Pero ang galing ng lahat ng lumahok. Kaya Galing. Pero Audrey, wala yan sa dami ng mga taong dumalo sa Grand Float Parade. nandun ka ba? Siyempre naman at talagang namangha ako sa mga napaka-ingranding mga float na dinekorasyonan sa iba't ibang uri ng bulaklak. Wow! Parang ganito ba yan? Oo, may ganyan. Oh, syempre partner, alam naman natin lahat na hindi mawawala ang mga bulaklak dito sa Panagbanga 2013 dahil ito nga ang Baguio Flower Festival. At talagang nakita ko dito yung pagiging creative ng mga taga Baguio. Ito, silipin natin yung mga nangyari. Tara!
At hindi nga nagtatapos sa napakagarbong street parade ang Panagbunga 2013 dahil ngayong araw magaganap ang isa sa mga highlight ng pagdiriwang, ang Grand Float Parade. Kanina nga nagkaroon tayo ng pagkakataon para malapitan ng ilan sa mga floats bago pa man mag-umpisa ang parada. Madaling araw pa nga lang ay nakahilera ng ilan sa mga floats dito sa Session Road Extension para sa mamaya magaganap na Grand Float Parade. At nagkakaroon nga tayo ngayon ng finishing touches dito sa isang float na kasali rin mamaya sa Grand Float Parade. Nagkakaroon nga tayo ngayon ng pagkakataong malapitan ng isa sa mga kalahok na float dito sa Grand Float Parade. At ito nga ang float ng GMA7 na tatad din ng Bulaklak. Ayun at napakarami ang mga tao dito sa Session Road. Hindi pa lang sumisikat ang araw at kakapanamin natin ng isa sa mga manunod mamaya sa parada, si Kuya Paul. Kuya, ilang oras na po kayo nandito? Mga 3 hours na. 3 hours na po. So excited na po ba kayo sa magaganap na parada mamaya? Oh, every year nandito kami kaya talagang excited kami. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Thank you. Hindi lang nagmistulang bakuran ng mga bulaklak ang kahabaan ng mga lansangan sa lungsod ng Baguio, kundi pati na rin ng mga tao. Literal na nagkaroon ng dagat ng mga manonood sa mismong parada ng mga naggaganda ang mga float. Halos lahat namumutaktak sa bulaklak tulad ng Everlasting at Malaysian Moms. Hindi rin nawala ang mga konseptong pangkordilyera sa parada dahil sa mga nakilahok ng mga asosasyong galing Benguet. Nariyan din ang mga float ng ilan sa mga TV networks tulad ng GMA at ABS-CBN, lulan ang kanilang mga bigating artista. Ayan at katatapos nga lamang ng Grand Float Parade at marami nga tayong nasaksihan mga floats at mga artista. Pero tignan nyo naman kung ano yung iniwang kalat ng mga nanood. Magtatanong nga tayo sa mga marshals kung ano yung reaksyon nila sa katatapos lamang na Grand Float Parade. At ano naman po yung reaksyon nyo sa katatapos ng naparada? Well, okay naman siya, pero medyo makalat lang. Tapos, nakita ko naman sa mga tao, masaya naman sila, nag-enjoy naman po sila. Hindi naman po kayo nahirapan sa pag-control sa mga tao? Hindi naman po masyado. Bagamat kinailangan makipagsiksikan at makipagtulakan ng mga manonood, masilayan lamang ang kanilang mga paboritong artista at mga nagaganda mga float, tiyak naman na naghati dito ng kasiyahan at katuwaan sa bawat isa. Grabe, ang daming mga na-starstruck sa mga artistang dumalo. Aminin mo, isa ka naman sa na-starstruck eh. Oo. Weh. Pero alam mo partner, napakaswerte talaga natin dahil na-experience natin first hand ang Panagbunga 2013. Tama. Ay, hindi pa nagtatapos dyan yung adventure natin sa Panagbunga 2013. Bakit? Ano pa bang meron? Ay nako, nakalimutan na. Magkasama pa tayo nun. Oo. Ito yung Session Road in Blue. At nandyan na pala kayo. So ngayon, nandito tayo dahil opisyal na nga nagbukas ang Session Road in Bloom ngayong Panagbunga 2030. Ayan at kaming dalawa ni Audrey ay sisilip sa mga tampok nitong mga produkto. At iba't ibang mga kaganapan dito sa Session Road. Tara, samahan nyo kami. Ang isa sa mga tampok dito sa Session Road in Bloom ay ang mga pagkain nagsusulputan nga. Mula sa iba't ibang mga lugar dito sa Northern Luzon. At ngayon nga, kakain tayo dito sa isang kainan. Di ba, partner? Audrey? Tama. So, tara! Kain tayo. Sa paglilibot-libot natin dito sa Session Road in Bloom, hindi natin naiiwasan magutom. Kaya naman ngayon, kakain na tayo! Ano, Audrey? Drink ka ba? Busog na busog! Yan, so pagkatapos nga natin kumain dito, yan, balik tayo sa paglilibot dito sa Session Road. Tara! Lahat na yata ng pagkain nandito sa Session Road in Bloom, di ba? Dami yun. Dami. Ito.
kitang-kita nga dito sa aking likuran na basang-basa ang kahabaan ng Session Road dahil katatapos lamang ng ulan. Pero hindi pa rin nagpapigil ang mga tao sa pagdagsa dito. At syempre, dahil nga Baguio Flower Festival, hindi mawawala ang mga tampok na bulaklak dito sa Session Road in Bloom. Tara, silipin natin. Daming mga bulaklak, ang gaganda oh. Oo nga. Gusto mo ng bulaklak? Bakit? Meron ka? Oh, ito oh. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Lagay ko dito para maganda. Oo Kasi naman, kasi nasa bulaklak kaya tayo eh. Flower shop. Ayan. Tara. Thank you. Ate, taga saan po ba kayo? Taga Trinidad. Sa Trinidad. And taon-taon po ba kayong sumasali sa panagbenga? Yes, ma'am. Ayan. So, ma'am, saan po galing itong mga bulaklak natin? Sa Trinidad din. Usually sa longlong, sa bangong, ganyan. Sa yung mga roses. Tanim niyo po ito, ma'am? Yung iba, inaangkat ko lang yung iba. Ay, maganda po. Ano, ma'am, magkano po yung bentahan niyo dito ngayon? For example, pag itong money tree, pag ganyan, 250, 200 yan yung meron pa. Tapos po, ito pong rose, ma'am, magkano? Per dozen yan. Per dozen. 100 per dozen. Kasi long stem yan. Mabili po ba ito ngayon sa hindi masyado ito ngayon. Ang mabili ngayon yung herbs, yung mga potted plants. Ma'am, may ganito po bang bulaklak dyan? Tinda kayo? Wala. Kala ko meron ako. Ay, sa umulan tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan dito sa Session Road in Bloom. Tama ka, Audrey, at kanina nga nasaksihan natin iba't ibang mga produktong tampok dito sa kahabaan ng Session Road. Isa na nga rito yung mga iba't ibang mga pagkain galing hindi lamang dito sa siyudad ng Baguio, kundi pati na rin sa iba't ibang parte ng Northern Luzon. Oo, tama. At hindi lamang siya ng nabusog, kundi mga mataling natin, di ba, partner? Napakasaya, napakaingay, at napakaraming kaganapan. Tama, at yan ang aming Session Road in Bloom Adventure dito sa Panagbenga 2030. Grabe, inabutan tayo ng ulan dun, no? Oo, pero hindi pa rin tayo nagpaawat at tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan sa kahabaan ng Session Road. At hindi ko naramdaman yung pagod dahil nga sa mga nakita ko mga produkto tulad ng pagkain. Pagkain. Daming pagkain. Mismo. At kagaya nga ng tema nitong A Blooming Odyssey, ang buong experience natin dito sa Baguio Flower Festival ay isang blooming journey. At para na rin sa mga turistang pumunta dito at nakapanood nito. Ayan. Matanong ko lang, pangilang pagdiriwang na ito ng Panagbenga? Ang Panagbenga ay 18 years na. Wow, 18 years. So 18 years na rin siyang nagbibigay ng tuwad kasiyahan sa mga kababayan natin at mga iba pang turistang nanggaling pa sa iba't ibang lupalop ng daigdig. Tama. Ikaw ba, pupunta ka ba dito sa susunod na taon? Malamang, definitely kasi nag-enjoy ako. Oh, tama. Magkita-kita na lang tayo, no? At minsan lang naman to sa isang taon. At syempre kahit isang best na mangyari ang Panagbenga sa isang taon, tulad nga ng isang bulaklak na kahit matagal man bago mamukadkad, bubuka pa nito at magbibigay ng kahalimuyak or maghimagsik ng kasiyahan sa bawat isa. Tama. At yan nga ang lahat ng kaganapan dito sa Baguio City. Ako si Audrey Panaligan. Ako naman po si Marlon Nieves. Kasama si Mark Filtersol. Ito ang Panagbenga 2013.